puntong ito, alamin po natin ang update sa ating panahon. Makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Ms. Rhea Torres. Ma'am, magandang umaga po. Ano pong latest sa ating panahon? Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa mga bagyo na currently ay minomonitor po natin. Sa kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan na pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Hener. Samantalang si Helen naman po ay pumasok ng PAR kagabi po na 6:30 p.m. At sa ngayon po, yung itong dalawang bagyo ay may kalayuan po sa ating Philippine landmass, kaya wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi po ng ating bansa. At hindi din po natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto itong dalawang bagyo sa mga susunod na araw. Samantalang, yung habagat po or southwest monsoon na mostly magdadala ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro ngayong araw, posible pa rin po yung heavy to intense or 24-hour accumulated heavy to intense na mga pag-ulan. At samantalang sa Metro Manila naman, Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Posible din po ngayon yung moderate to heavy na mga pag-ulan. Kaya patuloy pong pinag-iingat at pinaghahanda yung ating mga kababayan sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan dala ng hangin habagat. Samantalang sa magiging taya po ng panahon sa mga susunod na araw, patuloy pa ng pong kikilos papalayo ang ating Philippine landmass, itong si Bagyong Hener. At patuloy pong kikilos din northwestward hanggang lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility naman, itong si Bagyong Helen. Possible po siyang lumabas ng PAR ngayong araw or mamaya pong gabi. At sa mga susunod na araw, patuloy pong makaka-apekto itong hanging habagat mostly sa western sections ng Luzon. At possible po pagdating ng weekend ay improving weather conditions na po tayo sa areas po ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas or babala sa matataas na mga pag-alon sa kanlurang karagatan ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ingat po tayo lahat. Alright, Ma'am Rhea, ito po bang Bagyong Helen na nasa loob po ng PAR at ito pong Bagyong Hener na nasa labas ng PAR, hindi po ito nagpapalakas doon po sa habagat na umiiral po ngayon? Yes po, tama po. Itong si Hener mostly yung primary nag-enhance nitong southwest monsoon dahil mas malapit po siya sa kalupaan kung ikukumpara din dito kay Helen. Pero may contribution din po kahit kakaunti itong si Helen. At yun po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay yung areas po ng Visayas nakakaranas pa rin po ng epekto ng habagat. Okay, kamusta naman po ang ating karagatan? May nakataas po ba tayong gale warning ngayon, ma'am? Yes po, sa western seaboards po ng ating bansa dyan po sa areas or sa mga baybayin ng Bataan, pati na rin po sa Occidental Mindoro, Palawan, Aklan at Antique, nasa maalon hanggang sa napakaalong karagatan po yung inaasahan natin at delikado pong pumalaot, lalong-lalo po yung may mga maliit na sakyang pandagat. Okay, ito pong Bagyong Helen parang sisilip lang po, ano? Kasi sabi niyo po posible today, tama po, ay lumabas na rin po ng PAR itong bagyong ito. At meron po ba tayong kumbaga namomonitor pang ibang sama ng panahon, ma'am? Besides po dito kay kakalabas lang ni Bagyong Hener at si Bagyong Helen, wala po tayo ibang binabantayan. At kung meron man po ay most likely mag-update po tayo sa mga susunod na araw. Right, maraming salamat po sa update, Ms. Rhea Torres ng Pag-asa.